as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, nagsasabing, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Kaibigan, ikaw ay nakikinig sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang ating programang Rise and Reflect, kung saan ay nais nating pasimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita, at pananalangin. Tayo po ay mapapakinggan araw-araw tuwing 4:30 ng umaga. At ipagpapatuloy natin ang atin pong pagbabasa mula sa aklat ng Henesis. Ngayon ay nasa kabanatang 22 tayo, talatang 1 hanggang 24 mula sa Ang Bible Pinoy Version. Sundan niyo po ang aking pagbasa. After ng ilang panahon, tinest ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Sumagot naman siya, nandito po ako, ano po iyon? Sabi ng Diyos, isama mo ang anak mo, ang kaisa-isa mong anak na si Isaac, na mahal mo, at pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya sa akin bilang sacrifice doon sa bundok na ipakikita ko sa iyo. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy para sa gagawing sacrifice. Tapos niredy niya ang donkey niya. Umalis siya kasama si Isaac at yung dalawa niyang alipin papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nung pangatlong araw, natanaw na ni Abraham yung lugar na pupuntahan nila. Sabi niya sa mga alipin niya, dito na muna kayo, kasama ng donkey. Pupunta kami doon ng bata at mag-worship, tapos babalikan namin kayo. Pinabuhat ni Abraham kay Isaac yung mga kahoy na gagamitin para sa sacrifice. Tapos dala naman niya yung kutsilyo at yung pampaapoy. Nung naglalakad na sila, sabi ni Isaac, Tatay, ano yun anak? Sagot ni Abraham. Sabi ni Isaac, meron tayong pampaapoy at mga kahoy. Pero nasaan yung tupa na iaalay natin? Sumagot si Abraham, ang Diyos ang magbibigay noon, kaya tumuloy na sila sa paglalakad. Pagdating nila sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya, gumawa si Abraham ng altar at inayos niya doon yung mga kahoy.
Tinali niya ang anak niya at hiniga niya sa altar sa ibabaw ng mga kahoy. Tapos kinuha niya ang kutsilyo para patayin ang anak niya. Pero bigla siyang tinawag ng anghel ni Lord galing sa langit. Abraham, Abraham. Ano po yun? Sagot niya. Sabi ng anghel, huwag mong saktan ang bata. Huwag mo siyang gawa ng kahit ano. Alam ko na ngayon na may takot ka sa Diyos, kasi hindi mo pinagdamot sa kanya ang anak mo, yung kaisa-isa mong anak. Tumingin si Abraham sa paligid, at ayon, may nakita siyang lalaking tupa na nasabit yung sungay sa mga sanga ng mababang puno. Kinuha ni Abraham yung tupa, at yun ang inalay niya bilang sacrifice, imbes na yung anak niya. Tinawag ni Abraham ang lugar na yon na si Lord ang nagbibigay. At hanggang ngayon, sinasabi pa rin ng mga tao na sa bundok ni Lord, siya ang nagbibigay. Mula sa langit, tinawag ulit ng anghel ni Lord si Abraham. Ito ang sinasabi ni Lord, sumusumpa ako sa aking pangalan, dahil ginawa mo ito at hindi mo pinagdamot ang iyong anak, ang kaisa-isa mong anak, sobrang ibebless kita at pararamihin ko ang mga anak mo. Sing dami ng mga stars sa langit at mga buhangin sa dagat. Tatalunin ng mga anak mo ang mga kaaway nila, at hihingin ng lahat ng bansa na i-bless ko din sila kagaya ng pag-bless ko sa lahi mo. Mangyayari lahat ng ito kasi sumunod ka sa akin. Tapos noon, bumalik si Abraham sa mga alipin niya at magkakasama silang pumunta sa Beersheba. Doon tumira si Abraham. After nito, nalaman ni Abraham na nagkaroon ng 8 anak si Milka sa kapatid niyang si Nahor. Si Uz ang panganay, sumunod si Buz, si Kemuel na tatay ni Aram, si Chesed, si Hazu, si Pildas, si Jedlap, at si Bituel na tatay ni Rebeka. Anak ni Milka ang 8 ito kay Nahor na kapatid ni Abraham. Si Reuma naman ang asawang lingkod ni Nahor. May 4 silang anak, sina Teba, Gaham, Tahas, at Maaka. Sinubok ng Diyos si Abraham. Sa pagtatapos ng isang semestre, ang mga guro ay madalas na nagbibigay ng mga huling exam na nagpapakita kung ano ang natutunan ng mga mag-aaral. Sa Genesis, Kabanatang 22, naranasan ni Abraham ang pinakamahirap na pagsubok sa kanyang buhay. Ang timing ng pagsubok na yon ay mahalaga sapagkat malapit na ito sa pagtatapos ng kwento ni Abraham. Ipinangako ng Diyos na sa pamamagitan ni Isaac, ang descendants ni Abraham ay magiging isang malaking bansa. At pagkaraan ng maraming mga taon ng paghihintay, sa wakas ay ipinanganak nga si Isaac sang-ayon sa Genesis chapter 21 verses 1 and 2. Ngayon, nang ang mga pangako ay parang magkakasamang natutupad para kay Abraham, ang Diyos ay nagbigay ng pagsubok na ito. Ito ang tanging pagkakataon, kaibigan, sa kasulatan kung saan sinabing sinusubok ng Diyos ang isang individual. Sa Genesis, Kabanatang 22, talatang 2, pagkatapos sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. Inutusan ng Diyos si Abraham na ialay si Isaac bilang handog na susunugin. Para sa atin, ang utos na ito ay disturbing. Hindi ka panipaniwala. Ano ang gagawin ni Abraham gayong ang utos ng Diyos ay salungat sa kanyang pangako? Ngunit napakinggan natin sa kwento na agad sumunod si Abraham. Sa talatang 3, kinabukasan, maagang nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at isinakay niya ito sa asno. Lumakad siya kasama si Isaac at ang 2 niyang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Kaibigan, napakaganda. Napakaganda ng talatang ito na nagpapahayag ng 2 mahalagang katotohanan. Una, itinuturo nito ang kahulugan ng sakripisyo sa Israel at sa atin. Nang ang Diyos ay naglaan ng isang tupa bilang kapalit ni Isaac, ipinauunawa nito ang konsepto ng substitutionary sacrifice, kapalit na pagbabayad sala
At pangalawa, ang kahalagahan ng sistema ng paghahain na dinala hanggang sa bayan ng Israel doon sa sanktuaryo. Itinuturo nito ang kapalit na pagbabayad sala ni Kristo para sa atin. Sa Juan, Kabanatang 3, Talatang 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi maligtas. Siya, sangayon sa kay Apostol Pablo, sa Roma, Kabanatang 8, Talatang 31 at 32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, ngunit ibinigay siya para sa ating lahat. Kaibigan, ipinakikita din dito sa atin ang kahalagahan ng pananampalataya doon sa pagbabayad sala ng ating Panginoong Diyos. Sa buhay ni Abraham, naniwala siya sa pangako ng Diyos at nagtiwala sa kanyang salita. Ang kanyang mga pahayag sa talatang 5, kami ay sasamba at pagkatapos ay kami ay babalik. Samantalang ang utos sa kanya ay ialay si Isaac, ang kanyang anak. Pero siya ay positive na babalik siya kasama ang kanyang anak na si Isaac. Sa talatang 7, ang Diyos mismo ang maglalaan ng kordero para sa handog na susunugin. Ang mga talatang ito ay pagpapahayag ng pananampalataya. Nangako ang Diyos at alam ni Abraham na kung siya ay susunod, gagawin ng Diyos ang pinakamabuti sa kanya. God provided a lamb. God will provide. Sa Hebreo, Kabanatang 11, Talatang 11, ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat nanalig si Abraham na kung mamamatay si Isaac, muli siyang bubuhayin ng Diyos, at ganoon nga ang nangyari. Parang bumalik sa kanya si Isaac mula sa kamatayan. Ngunit sa lahat ng ito, nakita natin na ang Diyos ay nag-provide ng kapalit para sa handog na susunugin. Kaibigan, paano mo tinitingnan ang pagtugon ni Abraham sa imposibleng utos na ito mula sa Diyos? Ano ang reaksyon ni Isaac na kanyang anak? Paano inilarawan ng pangyayaring ito ang paghahain ng Diyos sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus? Paano katutugon sa mga pagsubok ng Diyos sa buhay? Para sa iyong reflection, maaari mong ipadala sa ating mga numero sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At sa pagpapatuloy ng ating programa, nais kong ihandog sa inyo ang isang napakagandang awiting may pamagat, When Praise Demands a Sacrifice, na inawit ni Randy Balinton. Pakinggan natin ang awiting ito. The call to go to Mount Moriah came to Abraham, but the offering placed before the Lord was not a lamb. He bound his only son, and as the knife was raised, a sacrifice became the price of praise. When praise demands a sacrifice, I'll worship even then, surrendering the dearest things in life. And if devotion costs me all, He'll find me faithful to His call. When praise demands a sacrifice, the call
have come to God's own Son. For an altar waited for the Lamb He would become. His hands reach up to heaven as the cross was raised, and with His life He paid the price of praise. When praise demands a sacrifice, I worship even then, surrendering the dearest things in life. And if devotion costs me all, He'll find me faithful to His call. When praise demands a sacrifice, God hears the words of praise. Will live, yet I have found His honor more than what I'm willing to lay down. When praise demands a sacrifice, I'll worship even then, surrendering the dearest things in life. And if devotion costs me all, He'll find me faithful to His call. When praise demands a sacrifice, worship even then, surrendering the dearest things in life. And if devotion costs me all, He'll find me faithful to His call. When praise demands a sacrifice. Maraming salamat, Randy, sa iyong inihandog na awitin para sa ating lahat ngayong umaga. Ito ay nakaka-bless at isang napakagandang mensahe sa awitin ang ating napakinggan. Kaibigan, sa oras na ito ay nais kong makasama ka sa ating pananalangin. Saan ka man naroroon, maaari mong iyoko ang iyong ulo at tayo po ay mananalangin. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, Amang Banal, Ikaw na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nagpakilala kay Abraham bilang provider. Ipinagkaloob mo ang kapalit na tupa para kay Isaac. Salamat sa iyong pag-ibig at awa, dakilang Diyos, sapagkat sa halip na kami ang mamatay, sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa inyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo, kami ay mabubuhay. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa kaligtasang ibinigay mo sa amin. Sa iyo kami ay may kagalakan, kapayapaan at walang hanggang katiwasayan. Hindi matutumbasan ng anumang nasa lupa ang natamo naming pagpapala buhat sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesus. Tulungan mo lamang po kami, Panginoon, na huwag magduda sa iyong pagliligtas. Turuan kami na laging manampalataya at magtiwala sa iyo. Ikaw ang maging Panginoon ng aming mga buhay. Ngayong oras na ito, dakilang Diyos, akin pong itinataas ang aming mga kaibigan na may mga kahilingan. Mayroon po kaming tagapakinig na hinihiling na ang kanyang mga pamangkin na nagsisipag-aral sa Adventist University of the Philippines ay patuloy niyo pong pagpapalain at ipagkakaloob ang kanilang pangangailangan. Mayroon din po kaming tagapakinig na mayroon pong transaction sa isang
agency ng gobyerno. Inyo po siyang pagpalain dakilang Diyos. Ang kanyang proposal ay makatagpo ng favor sa mga taong magpapasya sa kanyang proposal na ito. At nawa Panginoon ay matanggap niya ang positibong pagtugon ng mga kinauukulan. Idinadalangin din po namin ang mga kaibigan naming may karamdaman at ang kanilang mga mahal sa buhay na nasa banig ng karamdaman. Inyo po silang dalawin at hipuin ang mga katawang mahihina. Palakasin Panginoon at ibalik po sana ang kalusugan sa kanila. Maraming salamat dakilang Diyos na inyo pong igagawad ang inyong pag-iingat sa mga tagapakinig namin na hahayo sa buong maghapong ito para po pumunta sa kanilang mga gawain. Pagpalain niyo po ang mga kapatid na ito, ang aming mga kaibigang ito, ng pag-iingat at kalusugan. Maraming salamat na kayo po ang susubaybay sa bawat isa sa amin sa buong maghapon sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, para sa iyong pagpapatuloy ng pag-aaral sa banal na salita ng ating Panginoong Diyos, muli naming inihahandog sa inyo ang napakagandang araling ito, ang Explore. Ito po ay 24 lessons available in English and Tagalog. Mapapasa inyo ang Bible Study Guide na ito kung ikaw ay magpapadala ng iyong pangalan, kompletong address sa atin pong mga numero at dyan po sa ating comment section. Ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. That's 0918-9447-891. Diyan naman po sa ating mga comment section, inyo pong isulat ang inyong kompletong pangalan, address, at ang contact numbers para mas mabilis po naming maipadadal sa inyo ang Bible Study Guide na Explore. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ito ang iyong kaibigan, Nar Caranza, nagsasabing kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Patuloy ka naming inaanyayahan sa pakikinig ng mga makalangit na awitin at susunod ang salita ng buhay. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.